devices. Offline. 071-2008. 31 p.m. Music player. Now playing. Unknown artist devotion of 017/17-007-306. Back. Playlist. 05. Devotion of Go. Pause. Devotion of Go. Caption not added song T. Back. Playlist. Playlist. 05. Avro. Playlist. 05. Select. Playlist. Playlist. 05. 1 hour. 0 minutes. The pause crowd cheering. Pause. New to text. Magandang gabi sa ating lahat. Welcome dito sa ating live stream ngayong gabi. Ang ating gawain na The Blind Unity Night Live Devotion. Kamusta po ang lahat, no? Nawa ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. At the same time, magandang pakiramdam. Kasi po, sa ating panahon ngayon, unpredictable ang ating panahon. Iinit, uulan, iinit, paulit-ulit. Pero sa biyaya ng Diyos, tayo po ay malakas. At magpapasalamat po tayo sa Diyos dahil hindi po lahat ng tao nabigyan ng pagkakataon na magising sa bawat umaga. So purihin po ang Panginoon. At welcome sa ating live stream ngayong gabing ito. At sa ating mga viewers at sa ating mga subscriber, welcome po kayo dito sa ating YouTube channel ng The Blind Unity Official. Of course po, nandito po tayo ngayon upang atin na namang pagsalusaluhan ang banal na salita, ang pagkain ng ating kaluluwa na ihahatid sa ating mahal na kapatid, ang isa sa mga pastors ng Valley of Praise. Yan, praise God. Ayun. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ng The Blind Unity Official, please do subscribe and click the notification bell icon upang updated kayo sa mga content na aming i-upload, especially sa ating programa na ito. Ang ating religious program, The Blind Unity Night Live Devotion. Of course, ang ating FB page, sa mga hindi pa natin followers, please click follow, like, and share sa ating The Blind Unity FB page. Sagad-sagarin natin guys ang ating mga platforms upang na marami tayong mga kapatiran sa Panginoon susang maabot sa ating gawain na ito. Of course guys, nakapin sa comment section ang channel ng Valley of Praise. Yan, please do subscribe sa kanilang YouTube channel. Ang channel po, isa po siyang Christian channel at kung saan doon po dinadao sa mga religious activity. Of course, sa kanilang page, ang Valley of Praise Facebook page na ngayon ay, kung di ako nagkamali, halos nasa 300 na ang followers. Hindi ko natignan lately, pero nung huling tingin ko is ganun. Purihin ng Panginoon sa mga na-invite nating kaibigan at na-follow ang Valley of Praise Facebook page. And ngayon po at ating welcome ang ating mga kasamahan na nasa taas, no?
kasamahan kong nagagwapuhan dito dahil wala siyempreng pangit na anak ng Diyos. Tawagin po natin, welcome po natin ang unahin natin ang ating tagapanguna ngayong gabi. None other than ang ating The Blind Unity Chairman, Mr. Roel Julian. Yan, magandang gabi po sa lahat ng mga naandito at siyempre magandang gabi sa ating mahal na pastor. Ayan. Yan. At syempre, kulang tayo kung hindi natin ito ipakilala ang ating guwapong pastor. Ayan. So, atin nang tawagin at di natin patagalin at lumalalim na ang gabi. Tawagin natin ang ating ang ating mahal na pastor, Pastor Christian Ian Sabuero. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid ko po sa pananampalataya. Salamat po sa inyong mga panalangin. I've been in the emergency last week. Medyo mahirap yung pinagdaanan, pero dahil po sa panalangin ng mga nagmamahal at mga kakilala natin at mga kapatid natin sa Panginoon, we have a victory. We've been through on that problem, but because of God, because of prayers, kami po ay naging maayos, lalo na ang aking anak. Okay, Yes, so praise God. Purihin po ang Panginoon. Kaya yun, na-miss ko yung nakaraang linggo. Buti na lang si Pastor Jervin. Thank you so much sa buhay ni Pastor Jervin. Yes po. Thank you kay Pastor Jervin. Hindi ako iniwan. Opo. Okay. So, ayan. So, ayan guys. Ayan si Pastor Ian from the Valley of Praise. Kasama din po niya ang mga kasama niyang pastor, si Pastor Juji, Pastor Jervin. Ayan po yung mga nakaraang nag-preach sa ating night live devotion. So, ayan. So, tayo po ay mag-umpisa na sa ating gawain, no po? At nang tayo ay mabusog at mapuspos ng pagpapala ng Diyos. Kasi ako nagugutom po ako palagi at nauuhaw ako sa kay Lord, sa kanyang banal na salita. So, mag-i-start na po tayo at atin mo nang pakinggan ang ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Night Live Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito.
Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa, halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan. Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig sa Kanyang banal na ebanghelyo, sa ating pagbabahagi nito. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay, Divine Unity Devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Nightlife Devotion, Nightlife Devotion, Nightlife Devotion, 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 Devotion. Yes, ayan. Magandang gabi po muli sa lahat ng mga naandito sa Nightlife Devotion. Muli ay isa na namang gabi. Napakahalagang gabi na marinig kasi natin ang salita ng ating Panginoon ngayon, ano? Kaya nasabi kong napakahalaga ng gabing ito dahil ngayon po ang gabi ng salita ng ating Panginoon na ito ay magpapalakas sa ating espiritual na buhay, ano? Yan. Muli magandang gabi sa inyong lahat na mga naandito sa YouTube channel at nakaantabay sa ating Nightlife Devotion. Yan, di na po natin papatagalin, ano? Tayo po ay pagsisimula natin ang ating gawain sa pamamagitan ng isang opening prayer, ano? Pangunahan tayo ng ating kapatid. Yes po, sa opening prayer ni Brother Raymark Mendoza. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa panibagong gabi upang kami ay makapag-worship at makapagpuri sa iyo, O God. Nagpapasalamat po kami dahil binless niyo po ang buong araw para sa amin. At Panginoon, nilalapit din po namin sa iyo, O God, ang taong gagamitin mo upang magbahagi ng iyong mga salita, upang maging pagkain sa aming espiritual na buhay, O God. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na palaguin pa ang aming pananampalataya at inilalapit din po namin sa iyo ngayong gabing ito ng Nightlife Devotion ang buong bansang Pilipinas na dumaranas ngayon ng paghihirap, O God, at dumaranas ng matinding problema dulot ng korupsyon. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin, O God. Patuloy niyo pong palakasin ang aming pananampalataya, O God, at ikaw po
ang aming lakas. Hindi po kami iiral nang hindi niyo po kami tinutulungan, O God. Sumasamo kami, O God, sa iyong walang hanggang presensya at awa. O God, ikaw nawa po ang maghari sa amin. Ikaw nawa po ang maging lakas namin sa gitna ng aming mga pagsubok na hinaharap sa aming buhay. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at palakasin sa bawat araw ng aming panghihina. Ikaw nawa po ang maging kalasag ng aming buhay. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen. Praise the Lord. Salamat, Brother Ray, sa makapangyarihang panalangin. Naniniwala tayo na talagang ang panalangin sa ating Panginoon ay isang mabisang paraan para mapagtagumpay natin ang lahat ng ating nadarama dito, nangyayari dito sa ating bansa, no? Ayan, kaya napakahalaga pong tayo manalangin at siyempre, kapag tayo manalangin, kailangan din nating mas higit makinig ng salita ng ating Panginoon. At ngayon po ay tayo po naman ay makakarinig ng isang makalangit na awit, dadalhin po sa atin. Sino ba? Ng aking kabiyak. Magandang gabi po. Sana iyong dinggin ang panalangin ko. Sana ay mapatawad mo ang kamalian ko. Buong puso at kaluluwa ako'y nangangako mula ngayon ay susunod sa'yo. Purihin ka, O Diyos, sa kabanalan mo. Nilinis mo ang puso kong dating naglililo. Binigyang bagong pag-asa na nooy di ko dama. Salamat ika'y aking gabay. Panginoon, samahan mo akong nagkamali. Kung sang landas ako tatahak nang di na madapang muli. At kung sakaling may bagyo, yakapin mo ako. Panginoon, ako'y samahan mo. Lahat ay gagawin, iaalay sa'yo. Handog ay pasasalamat at ako'y binago mo. Buong puso't katapatan ang pagpupuri sa'yo. Walang hanggan, ika'y paglilingkuran. Panginoon, samahan mo akong nagkamali. Kung sang landas ako tatahak nang di na madapang muli. At kung sakaling may bagyo, yakapin mo ako. Panginoon, ako'y samahan mo. Aanhin pa ang lahat, mga yaman sa mundo. Kung sa puso ay mayroong kirot na sa'yo'y gumugulo. Aanhin pa ang lahat,
buhay ay di sapat kung ang kapalit ay kamalian ko. Panginoon, samahan mo akong nagkamali kung sanglan ka sa at nang di na madapang muli. At kung sakaling may bagyo, yakapin mo ko. Panginoon, ako'y samahan mo. Panginoon, ako'y samahan mo. Ayan, praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po na sa dumarating na mga bagyo, pagsubok sa ating buhay. Kailangan po natin ang yakap at paghawak ng ating Panginoon. Ano po? Kaya po sa mga naan dito, wala po tayo, lagi po nating tatandaan, wala po tayong pag-asa, kundi ang gabay ng ating Panginoon. At ngayon po ay hindi na po natin papatagalin ang lahat. Ang salita po ng Diyos ay ipakikilala po ng ating gabiyak. Ayun po, magandang gabi muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga nandiyan nagsistay sa ating YouTube channel. At syempre, ang maging magbahagi pa sa ating gawain na ito, maging sa ating The Blind Unity FB page. At ngayon po, tayo po'y dadako na sa ating pinaka-espesyal na gawain na kung saan tayo ay kakain, no? Sa pagkain na pagkain ng ating kaluluwa, no? Kung mayroon tayong physical na pagkain, syempre mayroon din po tayong spiritual na pagkain. Ito po ay ang banal na salita ng Diyos at ito po ay dadalhin ng ating mahal na kapatid, si Pastor Ian Christian Sobuero. Magandang gabi po. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa muling pagkakataon na makapagbahagi ng iyong salita, Panginoon, sa aking mga kapatid. Lord, tunay nga po ngayong gabi ito, alam ko po may aabutin kang mga puso at buhay, Panginoon. May aayusin kang mga isipan at puso. Salamat po sa iyong salita. Lord, naniniwala kami na iyong salita, O Diyos, ay makapangyarihan at wala nang masihigit pa dito. Lord, salamat po ng marami. In Jesus' name, amen and amen. So, Amen. this night po, magandang gabi uli sa inyo lahat. And I want to share about yung pong repentance, no po? Repentance, pag sa Tagalog po ay pagsisisi. So I want to read first the text in Luke chapter 13 verse 1 to 5. Luke chapter 13 verse 1 to 5. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea. Habang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo, dahil sa sirapit nilang iyon, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, naakala ba ninyong higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Makikita po natin doon sa binasa nating Bible na very, very important at in-emphasize ni Jesus Christ yung kay salita pong magsisi. Na po? Importante po na nasa proseso po tayo as a follower of Christ, as a believers of Christ, not just believe on God, not just believing on Jesus Christ, but living in a repentant life every day. No po? Importante po na meron tayong buhay na may pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang pagsisisi po ay hindi po paghingi ng sorry
o paghingi ng tawad, tapos uulitin uli natin. That is not, magkaiba po yung forgiveness sa repentance. Dapat po nauuna ang repentance kaysa sa forgiveness. And sa ibang bagay naman po, you cannot understand everything about God. You cannot understand a lot of things about God and who is God really is without repentance. Kaya nga po, in Matthew chapter 4 verse 17, the very first preaching of Jesus Christ, ang pinakaunang preaching ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya po sa Matthew chapter 4 verse 17, is magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng Panginoon. Okay, bakit sinabi ng Panginoon yon na magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng Panginoon? Dahil po, ang mga tao, tayo pong mga tao, ay masyado na po tayong nalubog, o nabago ang isipan at puso sa mahabang panahon na hindi natin nakakasama, nararamdaman ang Diyos. Pero nakikilala natin, narinig natin ang Panginoon, pero sa mahabang panahon that we are doing our own way, living in life, masyado na pong malayo ang pagtingin natin sa Panginoon. That's why marami sa atin naging relihiyoso na lang pagdating po sa mga bagay about sa Diyos. Ano po? Yung parang, paano po maging relihiyoso? Yung sisimba ka na lang, masisimba ka tuwing birthday, mananalangin pag may kailangan, pero hindi mo naman talaga kilala ang Diyos. Ano po? Kaya po ang sabi ng Panginoon, tapos gumagawa po tayo ng mali nang wala man lang tayong konsensya, parang gano'n. So kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, He wants para sa atin, gusto niya na maintindihan natin ang kaharian ng Diyos uli. At gusto niya tayong manumbalik sa kaharian ng Panginoon. Pero, hindi yun natin magagawa sapagkat punong-puno po ng kadiliman ng ating mga puso at isipan. Ano po? Kaya po, sabi ng Panginoon, magagsisi tayo sapagkat ang kaharian ng Panginoon ay nalalapit na. Bakit tayo magagsisi? Dahil nakahanda po ang Panginoon na patawarin tayong lahat. Okay, so, forgiveness without repentance is not forgiveness. Forgiveness without repentance is not forgiveness. Malabo po, parang malabo po na pinatawad tayo nang hindi naman tayo nagsisisi. Halimbawa po, meron tayong kasalanan na hiningi natin ng tawad sa Diyos. Halimbawa, ang kasalanan mo ay, ikaw ay mamamatay tao. Humingi ka ng tawad kay Lord. Lord, patawarin niyo po ako, nakapatay ako ng tao. Tapos kinabukasan, inulit mo na naman. So there is no forgiveness without repentance. Unless you repent, unless magsisi ka sa ginawa mo, papatawarin ka ng Diyos. Okay? Sorry is not a license to do something, yung paghingi po ng sorry ay hindi po lisensya yun. Para sa paggawa ng mali, ulit-ulit. Okay? Kaya napaka-importante po na magsisi tayo. Ano ba ang repentance? Repentance is changing the way you think. Changing the way you think. Pagbabago ng kaisipan. Pagbabago ng isip. Ang sabi nila, ang pagsisisi daw po is pagtalikod sa kasalanan. Hindi po. Kahit tumalikod ka sa kasalanan, kung hindi nagbabago ang isipan mo, pwede ka pa rin gumawa ng kasalanan kahit nakatalikod ka sa kasalanan. Okay? So, kahit saan ka humarap, kahit saan ka nakatalikod, pwede kang gumawa ng mali. At pwede kang mag-isip ng mali. Because our mind is full of wickedness. That's why we need repentance. Kailangan natin humingi ng tulong sa Panginoon para tayo ay makapagsisi. Hindi natin kaya mag-isa yun. Okay? So, binibigyan tayo ng Panginoon magsisi bago tayo patawarin. Okay? Kaya importante po na sabi ng Panginoon, magagsisi tayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng Panginoon. Okay? So, tandaan po natin mga kapatid, sa salitang Greek, ang repentance is metanoia. Ito po na ibig sabihin po is change the way you think. Ito po? Kaya transformation. Ito po? No? Transformation of outlook. Ito po? Yun po yun. Pagbabago ng pagtingin. Panibagong pananaw. Yun po yun. Kasi po, kung hindi po natin babaguhin ang ating isipan, makasalanan pa rin po tayo sa harapan ng Panginoon. At hindi po tayo papatawarin ng Diyos sapagkat wala tayong fresh view or transformation or new outlook
sa ating isipan. Ano po? Kahit kasi pag kung nagbago ng isip natin, kahit kaharap pa natin ang isang bagay na hindi masaya ang Diyos, hindi mo gagawin yun sapagkat nagbago na ang isipan mo. Okay, ano ba ang nagagawa ng, meron pong 5 bagay dito, saglit ko lang po ito babangitin. 5 bagay, ano ba ang nagagawa ng repentance sa ating buhay? Number 1, it will give us fresh view about God. Nagbibigay po ito ng sariwang pagtingin, ng bago ng pagtingin sa Panginoon. Kasi po, lahat po tayo, maliit po ang pagtingin natin sa Diyos. Dahil po sa kasalanan. Dahil po sa paghihiwalay natin sa Diyos. Kaya po, ang pagtingin natin sa Panginoon ay maliit lang. Akala natin may hangganan ng Diyos. Akala natin ang Panginoon ay hanggang doon lang, nasa isang sulok lang. Pero sa totoo lang, ang Panginoon po ay hindi ho natin masukat. Kaya nga po, kailangan po natin magkaroon ng fresh view about God. So yun po yung nagagawa ng repentance sa buhay natin. Ano po? Kailangan natin ng pagbabago ng isip para makita natin na sino ba talaga ang Diyos at ano ba ang kayang gawin ng Diyos. Pangalawa, it will lead us into God's forgiveness. Yun na po yun. Opo. Kaya po ang tao, napupunta po siya o natatagpuan natin ng isang tao sa tunay na paghingi ng tawad, yung tunay na paghingi ng tawad talaga, dahil po nagsisi siya. Yun po yun. Pero yung humingi lang po ng tawad, wag po nating asahan na magbabago ang buhay nun. Bakit? Kasi madali lang naman humingi ng tawad eh. Madali lang naman humingi ng pasensya. Lalo na sa mga taong mahal natin at lalo na sa alam natin na ang mga taong ito ay hindi tayo kayang tiisin. No po? Lalo na ang Diyos, di ba? So madali lang manghingi ng sorry, madali lang umiyak, magpakita ng awa kapag tayo ay nandoon na sa punto na tayo yung nasasakdal. Pero kakaiba naman po yung tao na nagsisi talaga, na pinakita niya na yung kanyang ginawa ay hindi niya nauulitin. Yun po yung totoong paghingi ng tawad. Opo. It will lead us into God's forgiveness. Pangatlo, it will end our separation from God and those around you. Ang taong tunay na may pagsisisi, yan po ay, pag may kasalanan kasi tayo, pag meron tayong pag alam ng mga tao sa paligid natin na tayo ay makasalanan o maloko, maraming mga tao nga aagwat sa atin. Kung ang tao ay aagwat sa atin, ganoon din ang Diyos. No po? Actually, hindi naman talaga totally ang magwat ang Diyos eh. Nagkaroon lang tayo ng separation because of sin. No po? Pero, pag tayo po ay nagsisi, magkakaroon po ito ng ending. Magkakaroon po ito ng katapusan. Ang katapusan po ng separation natin sa Diyos at sa mga tao sa paligid natin is pagsisisi. Wala pong ibang paraan. Pag nakita na ng tao na nagbabago na siya, na nagbabago na yung isang tao, nagbabago ng kanyang isipan. Ang sikreto lang po mga kapatid ng bagong buhay is bagong isipan. Repentance. Bagong isipan. Kaya sigurado po magkakaroon po ng restoration sa buhay natin sa Diyos. Dalawang bagay. Magkakaroon po ng restoration sa Diyos at magkakaroon po ng restoration sa mga tao na nakapaligid sa atin. Pangapat, it will bring back again the productivity in our life. Pag tayo po ay meron na pong repentant life, we are now in the repentant life, magkakaroon po ulit ng sigla o magkakaroon po ulit ng tamang bunga o tamang production yung buhay natin. No po? Bakit to? Kasi po, mas maganda po na ang source ng ating buhay is manumbalik sa Panginoon. No? Kasi po pag tayo ay nasa kasalanan, ano po, pag tayo po ay hindi pa tayo nagsisisi sa ating ating mga kasalanan, yung pong life natin is parang hindi worth it yung mga nagagawa natin. Ano po? Unless alam natin ang Diyos masaya sa ginagawa natin. Bakit? Kasi nakita ng Panginoon na bago na buhay natin. Bago na yung isipan natin. Madaling mabago ang buhay kapag ang isipan ay nagbago. It's always starting in changing the way you think sa buhay natin. Okay? Kaya manunumbalik ko ang right productivity sa buhay natin. Mas magiging masigla tayo, mas magiging inspired tayo, mas magiging
maayos yung ating trabaho o kung ano mang pinagkakaabalahan natin sa buhay. Ano po? Iiwasan na natin yung mga hindi dapat. Iiwasan natin yung mga hindi ikatutuwa ng Panginoon. Number 5, last. It will teach us how to walk honestly in righteousness before Jesus. Okay? Yun po yung repentance. Ano po ang panglima? It will teach us how to walk honestly and with righteousness before Jesus. So, pag sinabi natin honesty, hindi lang po yan, it is more than about being truthful. It is more than about being, na yung hindi tayo nagsisinungaling. No po? Pag sinabing honesty, it involves integrity. No po? Na kahit wala nakakakita, ginagawa natin yung tama. Kahit wala tayong kasama, no po? At kahit wala tayong makuhang personal gain, wala tayong makuhang reward, you do it because in the sense, in your heart, in your mind, this is right. Okay? And then yung righteousness, ano po? Pag righteousness po, yung pong katuwiran na galing sa Panginoon ang ikinabubuhay natin. Hindi na po tayo nabubuhay sa sarili nating katuwiran, kundi po sa katuwiran na galing po sa Panginoong Jesucristo. Amen? So, kaya po, tandaan po natin, mga kapatid, kung tayo po ang buhay po natin ay nagmula po tayo sa kasalanan, tandaan po natin, hindi po nagtatapos sa kasalanan. Sin is not the end of our story. And hindi po dyan matatapos ang mundo. Okay? Why? Because God is always giving us a chance. Okay? Kaya po, repentance is more than just acknowledging wrongdoing. Ito po. Repentance is more than that. Okay? It is a change. Kahit po sabihin natin na nagkamali ako yung mali dito, kahit umamin tayo, kung hindi naman, pagkatapos naman ng pag-amin natin at hindi tayo magbabago ng pagtingin o ng pananaw o ng pag-iisip patungkol doon sa mga nagawa natin o sa mga bagay na hindi masaya ang Diyos, mga kapatid, wala pong magbabago sa buhay natin. Okay? Kaya po, repentance is very crucial in life of a believer. Okay? So, tandaan po natin, last verse, sabi po ng Panginoon, Romans 8:28, and we know that in all things, God works for good of those who love Him, who have called according to His purposes. Tandaan po natin, mga kapatid, lahat po ng bagay ay maganda. No po, lagi pong maganda ang lahat ng bagay. Doon lang po. Bakit po maganda ang lahat ng bagay? Kasi po ang Diyos ang gagawa. Pero doon lang po sa mga tao na tunay na nagmamahal sa Diyos. Okay? Kasi po pag hindi po natin, kasi mga kapatid, madali lang sabihin na mahal natin ang Diyos eh. Pero when you repent, you have now a fresh view about how we love God. Okay? Who have been called according to His purposes. Amen? So, mga kapatid, salamat po sa gabing ito, sa pagbahagi po ng salita ng Panginoon. And I'm so happy to share the Word of God tonight. Let's pray together. Father God in heaven, thank you so much for your word, and we give you honor, we give you praise. I pray that your word reach a lot of people tonight at makapagturo ito, may tanim ito sa aming mga puso. Ito po ay sumibol at mamunga po ng tagtatatlong po, tag-aanim na po at tag-iisang daan. Lord, salamat po ng marami. Continue to bless the Blind Unity Association, Panginoon, and bless this couple, Lord, na kasama namin at lahat po ng kasama sa association na ito at marami pang taong maabot, Panginoon. Lord, bless this channel, their channel also, and their families. Lord, salamat po ng marami. We give you honor. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Ayan. Tunay nga. Ayan, maraming salamat kay Pastor Christian Subuero. Ayan, tunay nga po na alam niyo po sabi nga ni Pastor ay nasalita ng Diyos. Kailangan talaga natin yung pagsisising totoo. Yung pagsisising hindi paulit-ulit. Ano? Kasi sabi nga ni Pastor ay pagka paulit-ulit ay hindi rin kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At hindi siyempre papakinggan ng Panginoon dahil hindi naman totoo yung pagsisisi. Ayan po. Kaya po, pero ang pag-ibig po ng Diyos ay mabuti.
dahil lagi siya naghihintay sa ating tunay na pagsisisi. Yan, purihin ho ang ating Panginoon. At ngayon po ay akin na po munang ibabalik sa ating tagapanguna ang ang salita. Ayun po, maraming salamat sa magandang mensahe na hinatid sa ating mahal na kapatid, ang ating mahal na Pastor Christian Sabuero. At ano lang po, no, at sa mga nanonood, ayan, shout out kay Brother Vincent at Sister Rachel sa comment section. Ayan. At paki-ano lang po, paki-click lang po yung link na nakapin dyan sa comment section. Yun po yung link or channel ng Valley of Praise. No po? Para po nang sa gayon ay maging updated din po tayo sa kanilang mga religious content po. Ayan, purihin ng Diyos. At yun po, ang mensahe na hatid ng ating mahal na kapatid na nauuna yung pagsisisi bago yung pagpapatawad. Yon, napakabuti po ng Diyos at talagang dinala si Pastor Ian upang magbahagi sa mga banal na salita ng Diyos ngayong gabing ito. So nawa po ay isa puso, sa isip, at isa buhay ang mga naririnig natin po, ang ating mga natutunang aral ngayong gabi na mensahe, na banal na mensahe, ang pagsisisi upang tayo'y patawarin ng ating Panginoon, upang ma-restore tayo hindi lang sa ating sarili kundi sa Panginoon din po. No, napakahalaga. At mayroon po tayo, Pastor Ian, na prayer request, 2 ngayong gabing ito po, atin pong gawaran ng panalangin. Una po, yung isang client po nagpapa-pray sa kanyang pag-take ng board exam for nursing. Si Miss Dayan, di ko na ano yung apelyado niya. Basta si Miss Dayan, mag-take po siya ng board exam for pang ibang bansa po ang kanyang iti-take na examination for nursing. At yung isa naman po ay kasamahan naming visually impaired na ngayon po ay nasa ospital at dumanas ng medyo matinding karamdaman kasi po ang sabi ay 50-50. Kung ano po ang kalooban ng Diyos, yun po. Nawa ang mangyayari o maghari sa kanya na po magawaran siya ng kagalingan. At ito po ay pagpa-pray po natin ni Pastor Christian, ang mga prayer request natin. Kasama na po ang mga nangyayari ngayon sa ating panahon at sa ating bayan. Amen. Sige po. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, tinataas po namin sa inyo, O Diyos, ang prayer, Panginoon, ng aking pong mga kapatid, O Diyos. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon God, ang kapatid namin na si Ate Dayan, nakukuha po ng board exam, Panginoon, for nursing, papunta sa ibang bansa. I pray, Lord, na ikaw po ang magbigay sa kanya ng wisdom, ng talino, Panginoon, at ng kapayapaan, Panginoon, sa kanya pong examination. Lord, all is well. I know if that is your will, it will happen, Panginoon. At bigyan mo siya ng kapayapaan, Panginoon, na umasa sa iyo at hindi po, Panginoon, sa sariling galing, sa sariling talino, kundi, Lord, umasa siya sa Panginoon sa iyo at makita niya sa iyo, O Diyos. Ano man ang kalabasan ng exam, Lord, magpuri siya sa iyo, Panginoon. Pasalamatan ka po niya, Panginoon. Kaya, Lord, purihin ka. Ganon din, O Diyos, ang aming pong kapatid, si Ate Maylin, na nasa ospital, Panginoon, na nasa critical na kalagayan. Lord, ano man ang iyong kalooban, O Diyos, ay mangyari po, Panginoon. But Lord, we as human, we want healing, O God, in the name of Jesus. Pagalingin mo siya, Panginoon. I apply the blood of Jesus Christ upon her life, Lord. Gamitin mo ang mga doktor at ipakita mo sa mga doktor ano yung mga dapat gawin upang siya po ay mapagaling, Panginoon. But yet, Lord, ikaw po ang masunod, Panginoon. Ang kalooban mo po, O Diyos, ang mangyari, Panginoon, sa aming mga panalangin. Ganon din, O Diyos, sa aming bansang Pilipinas. Lord, that we suffer, we struggle a lot of calamities, Panginoon. A lot of disaster, Panginoon, happening in our country, O God. And Lord, I know, ito po, O Diyos, ay inalaw ninyo. Kaya, Panginoon, alam ninyo ang inyong ginagawa. Kontrolado ninyo, Panginoon, ang nangyayari sa aming pong bansa, Panginoon.
Kaya Lord, wala man po kami magawa sa physical o sa anumang klaseng pagtulong, but Lord, we are here to unite in prayer, Panginoon. Unite in spirit, O God. Kaya Lord, dalangin ko po, O Diyos, ang mga sakuna, O Diyos. Ingatan mo po kami. Sapagkat Lord, hindi po mapigilan yung Panginoon. Kaya ay ito po, O Diyos, po kami. Iligtas mo po kami, Panginoon. At dalangin rin namin, O Diyos, ang anumang gobyerno ay magkaroon po ng kaayusan, Panginoon. I-bless mo po ang aming Panginoon. Ikaw po ang panguna at ikaw po ang makialam, O Diyos. Lord, intervene in our country. And we have still hope, Panginoon, that our country is in a good condition, is in a good governance, at ang country po namin, O Diyos, ay nasa iyo po mga kamay. Kaya Lord, magbabago po ang bansang Pilipinas at iaangat niyo pa ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Pinapahin ko po ang banal na dugo ni Jesus sa aming pong bansa, Panginoon. Purihin ka, O God. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagluwalhati sa gabing ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen and amen. Thank you po. Ayun po, maraming salamat sa ating kapatid, si Pastor Ian. Once again, thank you so much din for the Valley of Praise. Maraming salamat din po. Maraming salamat, Pastor. See you po sa next nating live devotion. See you next week po. God bless po. God bless God po. bless Valley of Praise. God Bye. bless po sa ating lahat. Thank you. Bye-bye po. Ayun po mga kapatid, tayo po ay nakarinig na naman ng banal na salita ng Panginoon na hinatid sa atin ni Pastor Ian Sapuero. Nawa po ito ay tumatak sa ating puso at isipan, no? Hindi po natin palampasin, no? O na-receive natin sa kabilang tainga pinapalampas sa kabila. No, hindi po dapat ganoon. Nawa po ating isabuhay, pamuhay natin ang ating mga aral na natutunan. At syempre, ang kalooban ng Diyos sa ating sarili nawa ang paghariin. Hindi po tayo ang maghahari, no? Ang Panginoon po sa buhay natin ang ating maghari. At yun ay mayroon tayong pagtatagumpay sa ating buhay. Okay po, at dito po tayo nagtatapos sa ating episode 29 ng ating Night Live Devotion. Praise God. Tayo'y nasa ika-29 na. At Lord willing, tayo po'y magkita-kita next Night Live Devotion. Para po sa ating ika-episode 30. Sana po magampanan ko po yun. Dahil, Lord willing, basta tsaka ko na lang sabihin. Baka manood ang aking pinakamamahal na pinakamamahal na ina. Ayan, no? So, ayan po. So, dito po tayo nagtatapos. So, magpapaalam tayo ng pansamantala sa ating mga subscribers and viewers sa ating programa or episode na ito, no? Kita-kits tayo sa ating next episode. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming religious program na ito. Sa pangalan ng aking mga partners ng The Blind Unity, ang ating The Blind Unity Chairman, ang tagapanguna ngayong gabi, aking kabiyak, Roel Culiante. Ang kanyang President, Mr. Raymark Mendoza, ang ating nag-opening prayer. Parang nabulol na ako dito. At syempre sa kanyang Vice President, Jigs Martinez. Secretary, Giancarlo Superales. Ang inyong taga-inat yaman, ang inyong abang lingkod na ito. At ang ating auditor, Mr. Rolando Cantera. Ang ating mga PIO, Admin Rachel and Admin Vincent. Ang very masigasig. At syempre ang ating counseling, Admin Erwin Domingo. Wala. At ating gwapong planning manager na wala ngayon dito. Di ko alam kung anong nangyayari. Baka wala na namang signal or what. Planning manager, Mark Stanley Galay. Ayan, bago po tayo magtapos, tayo makarinig ng isang makalangit na awitin. Closing song natin
na ihahatid sa ating tagapanguna, ating The Blind Unity Chairman, aking kabiyak, Rovel Colliantes. So again, kita-kita po tayo at maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik. May God bless us all. Ito po ang inyong abang lingkod, Lady MZ, ang laging nagsasabi sa bawat problema at pagsubok hamon sa ating buhay, laban lang dahil ang Diyos ang ating laging katuwang. Once again, let's welcome sa ating closing song, the Blind Unity Chairman, Roel Colliantes. Recording button available. Ang tahanan nilaan ng ating Panginoon. Hindi masisira, mananatili kailan pa man. Wala nang karamdaman o kapit-hatian. Ang kagalakan at kapayapa ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luhay kaniyang papahiran kahit sino ka man. Gabing araw ay ilipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi nasasabit, gulo na pinangangambahan. Ang lansang ay ginto, tubig ay parang kristal. Mansyon ang tahanan, punong nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luhay kaniyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luhay kaniyang papahiran. Mga luhay kaniyang papahiran. Mga luhay kaniyang papahiran kahit sino ka man. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Devotion.
Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala at kapayapaan. Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban at may pamumuhay natin ang ating mga natutunan. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang The Blind Unity Devotion, live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi. Makiisa sa aming live stream sa The Blind Unity Official YouTube channel. Masusubaybayan nyo rin po ito sa aming The Blind Unity Facebook page. Upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado, paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon. Dito sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Devotion.